At napasigaw na nga ang mga tao dahil sa mga taong paparating sa kanila na nanggugulo pinawasak ang at pinapatay ang sinumang dinadaanan, at nagsalita si Ling Yaoyer ay may tila itinuturo sa kanyang master, ang apat pala ang tinuturo ni Ling Yaoyer na makikita nga natin na nakaupo at nagkakape ang apat at dinaramdam ang simoy ng sarap ng hangin, at tiningnan naman ito ni Ning Xuanwu nang walang pakialam. Sige huwag na kayong madaming salita atakehin niyo ang lahat ng taong tumakas na makikita niyo at nabubuhay sa martial art gym na ito. At malapit na nga siyang makaabot sa apat sabi niya na ang apat na ito ay bulag at bingi na hindi man lang nila alam na papunta na ako sa kanila, mamamatay kayo ngayon sa akin kamay. At sumigaw siya na buburahin niya apat na ancestor wika niya na kayong lahat dito sa martial art gym ay mabubura sa mundong ito. At narinig naman nito ni Wu Yonghong wika niya na sino ang taong gagong sumigaw na maingay at nanggugulo, na kami ay dinaramdam namin ang sarap ng oras, at nagulat naman si Ning Xuanwu wika niya sa isip na sino itong matandang ito ang pangit, at nabigla siya nang may napansin siya, dahil nakita niya ang aura ng apat, na may antas na sa martial art ancestor na. At pinakilala nga tayo sa apat na martial arts ancestor na si Martial Ancestor Limo Xi ay may hawak na fortune telling abacus, na itinuturing na pambihirang sagradong kagamitan ng langit at lupa, at si Martial Ancestor Chu Shihuang, isang walang kapantay na baliw pagkatapos magrebelyon laban sa sektor, hindi lamang niya pinatay ang buong sektor, kundi nilandyas pa ang mga bungo ng lahat ng tao sa sektor upang gawing artifact at ipinaku sa kanyang katawan, at si Martial Ancestor Sun Zug ay isinilang na may kapansanan, ang kanyang meridians ay nasira mula pa pagkabata, ngunit mas maganda ang kanyang kapalaran nang sumanib siya sa masamang mga kasanayan at binago ang kanyang kapalaran, at ang huli ay si Martial Ancestor Wu Yonghong, na may hawak na nine-toothed holy rake, ay isang beses na niloko ng isang tao, bilang resulta, pinatay niya ang buong lungsod sa galit, maraming mga ekspertong martial ang nagtipon upang pigilan siya ngunit silang lahat ay nagtapos na patay dahil nilaslas niya silang lahat. At hindi na nga natin makilala ang pagmumukha ni Ning Xuanwu dahil napagtanto niya na ang tao sa harap ng pintuan ng martial arts gym ni Yifeng ay mga taong mga baliw at abot na ang tugatog ng kapangyarihan, kaya nung tangka niya nang tumakas ay bigla siyang hinawakan ng isang kamay na parang naging lastik man, at napasabi nga si Ning Xuanwu sa kanyang isip na ang humawak sa kanya ay isang abnormal na martial art ancestor dahil makikita nga natin nagkakape lamang ito habang pinigilan siyang tumakas, at nakita naman ito ni Ling Yaoyer sinabihan niya ang mga kasama niya na ang master natin ay tulungan natin dahil hindi na nakagalaw kanina pa. Ngunit siya ay nahinto sa pagtakbo dahil naging flat ang kanyang dalawang melon ay st katawan dahil sa invincible barrier. At nakatingin na lamang si Ling Yaoyer sa kanyang master nang walang nagawa. At nagsalita si Sun Zug na si Ginoong Yi bago pa nilinis ang martial art gym na ito ngunit kayo ay dumating para manggulo at magkalat ng dumi sa paligid kaya papatayin ko kayo ng isang parang langgam. At inatake na nga niya sila ni Ling Yaoyer na may bungo sa kanilang taas at may lumalabas na malakas na aura. At naramdaman ito ni Ling Yaoyer ang lakas ng kapangyarihan, na makikita nga natin na natutunaw na ang katawan ng mga tao sa likod ni Ling Yaoyer na walang nagawa kundi sumisigaw na lamang ito, at nagkawasak-wasak nangga ang damit ni Ling Yaoyer dahil sa atake ni Sun Zug. At siya na lang ang natira na makikita nga natin na kinakabahan na si Ning Xuanwu sa kanyang nakita at napatanong siya sa kanyang isip na ano ang ginagawa ng apat na martial art ancestor dito sa martial art gym ni Yifeng. At tinanong siya ni Wu Yonghong habang nagpapalabas ng aura wika niya na ano ang ginagawa ng isang langgam dito para wasakin ang martial arts gym ni Ginoong Yi. At sinabi ni Ning Xuanwu na ito ay misunderstanding lang po mga senior hindi po ko kayo ang balak isali sa aking balak gawin dahil gusto ko lamang patayin ang nagmay-ari ng martial arts gym na ito, at nainas naman dito sila ni Wu Yonghong at si Chu Shihuang sa kanilang narinig. At nagpalabas si Chu Shihuang ng killing intent kay Ning Xuanwu sambit ni Chu Shihuang na balak mong sirain ang martial art na ito ni Ginoong Yi kung ganon ang buhay mo hindi na magtatagal. Habang pinalibutan nila si Ning Xuanwu sila ay pinigilan ni Wu Yonghong sa kanilang balak na gawin,
Sabi niya na madali sa atin na linisin ang taong ito sa ating harapan na isang parang langgam ngunit magagalit si Ginoong Yi sa atin kung madudumihan natin ang kanyang bagong lininis na martial art gym. Baka siya ay magalit pa sa atin kung mangyari iyon. At napasabi si Ning Xuanwo sa kanyang narinig sa isip niya sa kanilang pinag-usapan, sa tingin ko, ang binabanggit na Ginoo ay ang tunay na may-ari ng paaralang ito ng sining ng martial arts, sabi ni Limu Xi na. Bagaman maaari naming patayin ka ngayon dahil sa pag-aaksaya mo sa aming pag-isturbo, ngunit hindi namin kayang harapin ka dito kahit sa lupaing ito man lang, at binao ng kusa ni Ning Xuanwo ang kanyang ulo wika niya na patawad po ako ay nagkasala ng lubusan sana mapatawad niyo po pa ako napasabi si Ning Xuanwo sa kanyang isip na. Iniisip ko kung sino ang binatikos na lalaki na makakumbinsi ang apat na pinakamasamang lalaking maging kanyang dormon. Wika ni Chu Shikuang na di ba ikaw ay si Ning Xuanwo di ba, at nag-oo naman agad si Ning Xuanwo, kahit buhay pa ang iyong ninuno na si Ning Jiatian sa inyong pamilya, hindi niya kayang magsimula ng gulo dito. Sa tingin mo ba ikaw ay mas malakas pa sa iyong ninuno iyon ay katangahan at may nagsalita na, oops, nakalimutan ko na ang mga itlog sa tindahan sa katabing pinto ay nakasil ngayon, at sinabihan ni Yifeng na, excuse me, lalabas ako para bumili ng sangkap. Makakakuha ako ng karagdagang discount sa aking mukhang malinis at sinabi naman nila na excuse me rin Ginoong Yi, at nagulat naman si Ning Xuanwo sa kanyang narinig sa pangalan ni Yifeng. Kaya nung nakalapit na si Yifeng kay Ning Xuanwo wika ni Wu Yonghong na Ginoong Yi ang taong ito at hindi na natuloy ang sinabi ni Wu Yonghong kay Yifeng, dahil sinabi ni Yifeng na okay, wala nang dapat pang sabihin, dahil alam ko na, at pinagpawisan si Ning Xuanwo sa pagkakita kay Yifeng wika niya sa isip na. Siya ba si Mr. Yi? Ang apat na dakilang baliw ay handang maging kanyang mga alagad. Ngunit wala siyang pinagkaiba sa isang mortal mukha siyang hindi kahanga-hanga, ngunit siya ay hindi maunawaan. Wika ng apat na palagay ko, alam ni Mr. E ang lahat, kaya't wala kaming silbi sa paulit-ulit na pag-uusap, ngunit ang inakala ni Yifeng ay isang walang kabuluhan na naaalala niya ang nakaraan buhay niya wika niya na ang mga kabataan nga naman, hindi marunong magbigay ng upuan. Ang mga matatanda, mahilig gawing malaking isyu ang mas bata kapag inaantok, at dahil sabi niya na naranasan ko rin yan, wika ni Sun Zug na ginunyi ano na ang gagawin natin sa kanya at nagulat naman si Yifeng sa tanong ni Sun Zug. Habang tinitingnan ni Yifeng si Ning Xuanwo wika niya na tinatanong mo ba ako na makikita nga natin si Ning Xuanwo na nanginginig na sa takot baka mamatay na siya ngayon wika niya sa isip na ang aking buhay at kamatayan, nasa kanyang mga kamay na ngayon. Habang makikita natin ang anim na tumatahimik walang mga sinasabi naging tahimik ang lugar, at sinabi ni Yifeng na wala akong masabi ngunit dahil sa iyong pagkakamali, kailangan mong dalhin ang nararapat na mga kahihinatnan, at dagdag pa ni Yifeng na ganun pa man, hindi mo maiiwasan na bigyan ng pagkakataon ang mas bata, kung magiging maunlad siya o hindi pagkatapos ng aral ay depende na sa kanyang sariling kapalaran, at medyo nagmamadali ako kaya sinabihan niya ang apat habang papaalis na, sabi niya na kayo na ang bahala dito. Nasambit ni Yifeng na sa wakas, nakawala rin ako. Pinakamahirap talaga ang paghahanap ng pagkakamali sa matanda, at napasabi si Ning Xuanwo na umalis na siya ang ibig sabihin ay ako ay mabubuhay pa ngunit naramdaman pa niya na ang apat ay nasa kanyang harapan pa. At pinagpawisan sila ni Chu Shikuang na parang pawis ng ulan wika nila na ang sinabi ni Mr. Yi kanina ay isang paalala na maaari nating teritoryahing obserbahan ang taong ito, ngunit huwag nang palampasin ang masyadong maraming oras. Wika nila sa isip na, kayo na ang bahala dito. Iniwan ang usapin sa ating mga kamay at inakalang nila ay totoo palang isang pagsusulit. Kung hindi ito maayos na hinahandle, ito'y maaaring makaapekto rin sa tahimik na buhay ni Mr. Yi, at baka ang kapalaran natin ay magiging ganun din at dagdag pa nila na iyan ang paraan ni Mr. Yi sa pagsasaad ng kanyang galit, sabi ni Ning Xuanwo na sa kanyang isip na ano ang ibig sabihin ng tingin na iyon parang pwede na akong umalis, di ba? Wika ng dalawa na si Mr. Yi ay napakabait sa apat sa atin,
Paano niya kayang hiyain ang mas batang henerasyon? Ang ibig sabihin ni Mr. E ay parusaan ang kabataan ngunit sa isang tapat na paraan, ngunit umabot tayo sa isang marahas na pamamaraan at pinagpawisan si Ning Xuanwu sa kanyang narinig, at sinabi ni Wu Yonghong kay Ning Xuanwu na ang storage bag mo ay ilabas mo, at nilabas naman agad ni Ning Xuanwu ang storage bag wika niya sa isip na walang anuman, hanggat kaya kung mapanatili ang huling kayamanan, may tsansa pa akong makabangon. At habang naging maamo ang mukha ni Ning Xuanwu wika niya na senior ito ang lahat ng yaman ng Xuanwu sect. Alam kong ito'y maliit lamang, ngunit umaasa ako na ito'y makabubuo sa aking pagkakamali. Sana ay tanggapin ninyo ito, at sinabihan niya na si Ning Xuanwu na sige tayo na, at humakbang naman agad si Ning Xuanwu, habang kumakaripas siya ng takbo wika niya na, aalis na ako, hindi ko kayang guluhin ang iyong oras ng pagkain. Sige alis at habang si Sun Zug ay may pinakawalan na kung ano na kulay itim, at patungo na sa kamay ni Ning Xuanwu at nagulat naman siya nang napansin niya ito, at sinabihan siya ni Sun Zug ang nasa kamay ni Ning Xuanwu ay isang celestial poison. Kakalat ito sa iyong katawan mula sa iyong braso sa loob ng 3 araw, at napanganga naman si Ning Xuanwu sa sinabi ni Sun Zug sa kanya at napasabi siya sa isip na sana pagbigyan pa ako ng pagkakataon dahil isa na lang ang natitirang kamay niya. Sabi ni Sun Zug na, narinig mo mismo, ito ang ibig sabihin ni Mr. E, hindi agad kunin ang iyong buhay. Siyempre, kung mabubuhay ka pa o hindi, iyon ay depende sa iyong swerte habang tinaas niya ang kamay niya, at sinapak niya si Ning Xuanwu sa mukha kahit malayo na si Ning naabot pa rin ng kamay ni Sun Zug dahil ito'y parang si Luffy. Pagkatapos sa mga nangyari ay makikita natin si Ning Xuanwu na binubogbog niya si Zhang San na sira na nga ang mukha dahil sa bogbog wika ni Zhang San na master ito'y misunderstanding let me explain. Sabi ni Ning Xuanwu na anong misunderstanding na makikita natin na may ataking papunta kay Zhang San, at humiwalay ang ulo ni Zhang San dahil sa sipa ni Ning Xuanwu, at natakot naman ang nasa likod ni Ning Xuanwu dahil patay na si Zhang San, wika ng taba na, Sect Master, ano ang susunod na hakbang natin? Tayo na lang ang natirang nasa clan, gusto mo pa bang maghiganti? Mayroon pa tayong Heaven Shattering Stone at Swift Cloak, gusto mo pa bang ituloy ang pag-angkin nito? Sabi ni Ning Xuanwu na maghiganti. Gamit ang aking natirang kamay na may lason seryoso ka ba? At sinipa Ning Xuanwu ang bangkay na katawan ni Zhang San ang wika niya na, ito na ang wakas ng alitan sa pagitan ng ating clan at ng paaralan ng sining ng martial arts, ang sinuman na manggahas na insultuhan ang paaralang iyon at ang mga tao sa loob, sila'y magtatapos tulad nito. At nagsalita si Ling Yaoer na, Master, ano ang nasa loob ng paaralang iyon ng sining ng martial arts? Ang mga alagad sa clan ay agad na napatay kung hindi dahil sa mas mataas kong cultivation base, takot ako na baka ako rin ay nawala na parang ipis sa ataking iyon, at napasabi Ning Xuanwu siya sa kanila ni Yifeng at ang 4 na ancestor wika niya na, 4 na martial ancestors, at isang martial saint, at maging ang martial emperor kung sino man taong iyon na susubukan muling kalabanan iyon ipagdadasal ko na lang siya na makabalik pa siya ng buhay, at sinabi niya sa kanila na, sa harap ng ganap na lakas, kailangan na lang nating bitiwan ang ating galit sa taong iyon at ang mas mahalaga ngayon ay bantayan ang laban sa Jingshan sect. Sambit ni Ling Yaoer na ano ang ibig sabihin mo master, at napabagtong hininga siya, wika niya na, ang Xuanwu sect at Jingshan sect ay naglaban-laban sa isa't isa sa loob ng libu-libong taon. Ngunit palaging nagkaroon ng isang pagsusustento. Ngunit hindi ko inaakala na isang mapanagot na kapangyarihan na nagpapanggap na mortal ay bababa mula sa langit sa lungsod na ito. Si Lu Qingshan ay naging kaibigan niya at nakakuha ng isang walang kapantay na tibak mula sa kanya. Kung ang Xuanwu sect ay basta na lang pabayaan ito, mas maaga o mas huli, ito'y kakainin at lilipulin ni Lu Qingshan. Sinabi ni Ning Xuanwu kay Ling Yaoer na, kaya't kailangan nating gawin ang lahat para mapaligaya at malapitan ang binatang iyon, kahit na hindi gaanong katulad kay Lu Qingshan, at dahil sa iyong kagandahan at kaakit-akit na sarili,
silayin mo siya at maging kanyang babae. At nabigla naman si Ling Yaoer sa kanyang narinig dahil ibibigay niya ang katawan kay Yifeng para mapalapit kung masari gagawin niya ang lahat para kay Yifeng. Habang namumula ang mukha ni Ling Yaoer wika ng master niya na, alam ko, nakakahiya ito para sa iyo. Itinuturing kita ng parang aking anak ngunit ngayon ang kinabukasan ng Xuanwo sect ay nasa iyong mga kamay. Wika ni Ling Yaoer na, hindi ito dahil ayaw ko. Natatakot lang ako. Paano kung hindi siya magustuhan ako? Kailangan mong tatagan ang sarili mo dahil para rin ito sa ating Xuanwo sect. Alam kong lagi mo nang hinahangaan ang mga malalakas, at hindi ito isang pagkawala para sa iyo. Kung mawawala mo ang pangkalahatang kahulugan ng sitwasyon dahil sa mga paghihigpit na ito, paano ko maipapasa ang Xuanwo sect sa iyong mga kamay? Napatahimik naman si Ling Yaoer sa narinig sa kanyang master, at sinabi niya na pumapayag na siya sa gagawin ng master niya, at nailipat tayo sa Pingjiang Chamber of Commerce, na makikita nga natin na nakaupo si Maolin na parang nagsisi sa ginawa niya dati sa pangmamaliit kay Yifeng, at may narinig si Maolin wika nito bakit ako tinatawag ng aking ama ng biglaan, ngunit sinabihan lang siya ng ama niya na, walang anuman, hayaan mo akong itanong sa iyo. Ano ang tingin mo sa may akda ng Dream of the Red Mansions, at Supreme Treasure? At sinabi niya habang kinikilig siya sa sasabihin ni Yuno na, Ama, bagaman hindi ko pa siya nakikita, sa nababasa ko lang sa aklat, iniisip ko siyang gwapong binata, at tila napangiti siya sa sinabi ng kanyang anak na may binabalak, at ayon na nga wika niya na, kaya bilang isang ama, nais ko na magkaroon kayo ng magandang relasyon ni Yifeng, sambit niya sa isip na nagkamali ako noon, at ngayon kinakailangan kong ibenta ang aking anak para magkaroon ng pagkakataon na mailigtas ang buhay. At wika ni Yuna na, Ama, huwag na po kayong magsalita ng marami, naiintindihan ko po. Si Mr. E, ay isang mabuting tao, at ang inyong anak ay pumapayag. At si Ling Yaoer naman ay, wika niya na, ang honey trap na ito ay napakahusay, kung magtatagumpay o hindi, nakasalalay ito kung mahuhulog ba siya sa aking kagandahan o hindi. At napunta tayo sa kanila ni Yifeng naman wika ni Zhongqing na, ang mga ito ay iniwan sa iyo ng 4 na lolo, sabi nila kalahati nito ay para sa iyong kagandahang asal ngayon at kalahati naman ay para sa rakes na iyong inayos noong huli. Habang si Wang Kai naman ay kumikinang ang mata dahil ang daming kayamanan sa kanyang paligid wika niya sa isip na ito'y mga mahahalagang yaman. Mahirap para sa karaniwang mga nag-aaral na makakuha kahit isa, tanging ang senior ang makakakuha ng ganitong klase ng mga yaman kahit na hindi gumagalaw. Talaga nga namang dapat asahan mula sa aking Panginoon, at habang may hinahawakan si Yifeng na parang laruan wika niya na, ha? Ang mga ito pala ay para sa pag-aayos ng rake. Hindi ba pwedeng pera na lang ang ibinigay nila? Ano ba itong basurang ito? Hindi nga ito magagamit kahit laruin lang ng aking aso. At may nakita siyang kakaiba sabi niya na ito ay, at nagulat naman si Wang Kai sa kanyang narinig. At nadismaya si Yifeng dahil inaakala niyang ang kanyang hinahawakan ay ginagamit sa cosplay. Itatago ko na lamang ito wala naman tong silbi. At napatahimik naman ang dalawa sa kanilang narinig. Pagkaraan ng isang sandali, at tila pinagpawisan si Wang Kai sa kanyang nakikita, dahil pala may nakita siyang kakaiba sa likod nila ni Yifeng na isang aura na kakaiba naghugis halimaw na kaluluwa, at hinawakan lamang siya ni Yifeng at sinabihan siya na good boy dahil hindi siya makulit ngayon at napasabi siya sa isip na parang hindi masyadong iniintindi ng senior ang bagay na ito. Pagkatapos nga ay may makikita tayo na 2 paa, ito pala ay sila ni Yin Xiong at Lan Zhu, at wika nila na si Yin Xiong ng Baofeng Chamber of Commerce ay narito upang magbigay ng imbitasyon para sa poetry conference ngayong taon. At sinabihan ni Lan Zhu ang tito niya wika niya na, Tito, dapat kang maging maingat kapag ka may kausap si Mr. Yi. Si Mr. Yi ay tumigil sa Jiangping City, at habang inaayos ang pangkalahatang kalagayan, siya'y nagmamasid din ng mga buhay ng mortal. Ang 2 ito ay mga tabo at hindi dapat nilalabag. Sabi lang ng tito niya na huwag kang mag-alala, alam ko,
at nasa harapan na si Yifeng wika niya na, noong mga nakaraang taon, mataas ang mga kriteryo para makalahok sa poetry conference. Bakit ako mismo ang binigyan ng imbitasyon ni Head ngayong taon? Agad naman nagsalita si Ying Xiong wika niya na, si Mr. Yi, ang iyong aklat na Its Supreme Treasure, ay kilalang kilala na at ang kanyang kahalagahan sa panitikan ay tinanggap ng buong puso ng publiko, at ikaw ay naging isa sa mga pangunahing personalidad sa panitikan sa Jiangping City, isang tunay na mainit na bagong bituin sa mundo ng panitikan. At may ibinigay si Ying Xiong na tila tiket wika niya na. Kung may oras si Mr. Yi na dumalo sa pagpupulong, ito ay magiging isang biyaya para sa mga talented na tao ng Jiangping, at kinuha naman ito ni Yifeng. Sabi niya na, sige, pupunta na ako at makikisali para sa kasiyahan. At naiba naman ang pagmamoko niya habang sila ni Ying Xiong at Lan Zhu ay napabagtong hininga dahil pumayag din si Yifeng. Ang tao ng Poetry Conference ay wakas na sa pampang ng Chung River, Pure River, sa Jiangping City. Dito, ang mga kabataang may talento sa buong Jiangping City ay nagtitipon, hindi natin iniuugma ang mga tao sa kanilang lakas o ang kanilang pinagmulan, kundi sa kanilang literyong talento may sumisigaw na. Agad, ang 4 na dakilang talento ng Jiangping ay magsusulat na ng mga tula. At nagpakitang gilas ang mga kalahok, habang si Yifeng naman ay naiirita sa mga tao, at sigaw ng tao na, sila ba ang pinakamahusay na talento ng Jiangping at walang naman masabi si Yifeng, at sinigawan niya ito. Sabi niya na, gumising ka, gogo. At habang ang ibang tao ay may pinagkakaguluhan na isang babae, ang babaeng pala na pinagkakaguluhan nila ay si Ling Yaoyer para nakalapit kay Yifeng. At nagpanggap naman si Ling Yaoyer na natamba patungo kay Yifeng at napansin naman ito ni Yifeng at napasabi si Ling Yaoyer sa kanyang isip na walang isang dumaraan ang nakatakas sa aking bitag ng kagandahan, hindi ako naniniwala na hindi ka mapapatukso. Napasabi si Yifeng hindi maganda to na makikita natin na nakangiti si Ling Yaoyer dahil mangyayari ang plano, at umiwas si Yifeng. Sabi niya na muntik na yun na makita nga natin si Ling Yaoyer na sinalo siya ng mga kalalakihan, at naglalaway ang mga lalaki dahil sa ganda ng taong sa harapan nila, at binugbog naman sila ni Ling Yaoyer, na makikita nga natin na napalipad na ito, at nagulat si Ling Yaoyer nang may nakita siya. Sabi ng taong may hawak ng picture ni Yifeng. Ginoong Yi, finally nakita lumingon naman si Yifeng sa narinig, at nagpakilala naman si Yuna kay Yifeng. Sabi niya ako nga pala ang anak ng Maolin Chamber of Commerce habang nagpapakyot. Ngunit umalis lang si Yifeng. Sabi niya na hello, at napasabi si Yifeng sa kanyang isip na Pingjiang Chamber of Commerce na naman at nahiya naman si Yuna, at tinawag naman niya si Yifeng at may nagsalita na nakakatawa. Matapos ang ginawa mo, gusto mo pa ring makuha ang atensyon ni Mr. Yi, at ninas naman si Yuna sa kanyang narinig wika niya na ikaw ang nakakatawa. Saan man, sino ka nga ba? At makikita nga natin na nag-aaway ang dalawa wika ni Ling Yaoyer na ako. Isa akong taong tanging umaasang makakamtan mo lamang, gusto mong malapit kay Mr. Yi. Hindi ka karapat-dapat na makikita nga natin ang mga tao ay napanganga at ginaganahan na mas mag-away pa. 2 babae. Wika ng 2 tao na nunod sa sidalawang babae. Sabi nila na ang itsura ng batang ito ay hindi maganda, ngunit maaaring mapabura ng 2 diyosa ng sabay. At sabi ng isa na prutas ng lemon sa puno ng lemon, ikaw at ako sa ilalim ng puno ng lemon. At sabi muli ng isa na o kapatid, maganda nga ang tula. At, ang mukha ng lemon sambit niya na hihihi, kinikilig ako at may tumawag kay Yifeng. Ang sumigaw pala ay si Pang Ying. Wika nito na walang hiya ka, bakit laging sumusunod sakin parang multo? Kung makita ako ni Brother Wuji ulit kailangan mo bang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? At dagdag pa ni Pang Ying na pagkatapos mong iparanas sa akin ang kahihiyan, gusto mo nang madaling umalis. Ngunit sinabihan lang siya ni Yifeng na wala nang sasabihin sa pagitan mo at sa akin, at galit na si Pang Ying kay Yifeng. Wika niya na ikaw pa rin ay nagtatangkang magpakitang matuwid. Iniisip mo na mataas ka dahil sa naisulat mong aklat,
Akala mo ba palagi kang mapoprotektahan ni Lanzu mula sa Qingshan sect? Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang basurang mortal lamang. At dagdag pa niya na habang naririnig ng mga tao ang sinasabi niya na ikaw, magpakailanman, ay mananatiling basura sa ilalim. Ako, sa kabilang banda, ay isang alagad ng Qingshan sect, isang cultivator, hindi mo kailanman kakayanin ang halaga ko. At natigil naman si Yifeng sa kanyang mga narinig kay Pang Ying, at nagsalita si Yifeng ang iyong salita ay maganda kaya hindi na kita kailangan pang lingunin kung ganoon at ang bundok ay mataas at ang ilog ay mahaba. Huwag na tayong magtagpo muli. At hindi pa rin tumigil si Pang Ying kay Yifeng, sambit niya na naiinis ako kapag nagpapanggap kang walang malay at itinuturing mo ang sarili mong mas mataas sa akin. Isang langgam ka lang na karapat-dapat lamang magbantay sa iyong sirang gym ng martial arts habang buhay. Nakatira ka sa ilalim ng tumpok, wala ni isang babae ang lilingon sa iyo, at sinampal si Pang Ying sa mukha. Ang sumampal pala ay si Yuna. At nagalit naman si Pang Ying dahil sinampal siya ng isang mortal lamang, at natakot naman si Yuna na nagalit si Pang Ying at nagtago ito kay Yifeng sa likod. Ngayon bigla kang natakot at nagtago kay Yifeng na parang langgam, napasabi si Pang Ying sa kanyang isip, sambit niya na ang pang-aapi ng aking siyam na antas na sining ng laban ay kayang durugan kayong mga mortal gaya ng isang langgam. At bigla na naman siyang may sumampal sa kanya, at tinanong si Ling Yaoyer ni Pang Ying na sino ka, at sinabi naman ni Ling Yaoyer na ako ay tagahana ni Ginoong Yi. At mas nagalit pa si Pang Ying, nanlilisik ang mata, wika niya na isa na namang tagahanga Yifeng. Sambit niya sa isip na isang sira na aklat lang naman iyon, bakit itinuturing na santo si Yifeng ng mga kababaihan, isang langgam lamang siya. At naghanda na nga si Pang Ying na atakihin si Ling Yaoyer, na sambit niya na kahit isang magandang dilag, sayang at talunan lang na walang cultivation tulad niya ni Yifeng, mga mahinang mortal. At pagkatapos nga ay bumuo na si Pang Ying sa kanyang sandata sa kamay dahil hindi niya na matanggap ang kahihiyan, at sinabi ni Ling Yaoyer na hindi na kinakailangan ni Yifeng na labanan ang isang babae dahil dapat ang mga babae lang ang maglalaban, habang kinindata niya si Yifeng na siya na ang bahala sa babaeng ito. At sinabihan ni Pang Ying si Yuna na ikaw na isang mortal ay hindi nagbigay ng respeto sa akin kahit isa ka lamang langgam na mortal, at naglakas pa na loob na sampilan ako, kaya paparusahan kita ng mas masakit sa dinanas ko ngayon. Nakakahiyan at nagtaka naman si Yuna na kung siya ba ang sinabihan ni Pang Ying. Kaya sumigaw si Pang Ying na huli na ang pagsisisi dahil isang mortal ay sinampal ako ng walang alinlangan, kaya kung may pagkakataon ka pa lumuhad ka na ng maaga at magmakaawa sa akin, habang napapikit naman si Yuna dahil siya ang uunahin. At tinatake na nga si Yuna na wika ni Pang Ying na kung isa kang langgam ay isang langgam ka lang, wala nang magbabago roon, at napatawa siya habang inatake niya si Yuna. Kaya tiningnan naman niya si Ling Yaoyer dahil siya na naman ang susunod niya. Wika niya sa isip na ang babaeng ito ay sinampal ako ng mas malakas pa sa isang babae iyon, kaya ang parusa ay double ang ibibigay ko sa kanya. At habang tinitingnan din lang siya ni Ling Yaoyer na walang takot sa pagmumukha niya, kaya sumugod na nga si Pang Ying gamit ang espada, ngunit nabigla siya, dahil pinigilan lang ito ni Ling Yaoyer ng dalawang kanyang daliri ang espada ni Pang Ying, at itinapon naman ito ni Ling Yaoyer ang espada ni Pang nang walang kahirap-hirap. At tinitigan siya ni Ling Yaoyer, at sinabihan niya ito na ang isang 9th level martial artist ay hindi kayang hawakan ang kanyang espada. Yan ba ang tinatawag mong isa kang cultivators na di man lang makalaban sa isang mortal? At tinaas ni Ling Yaoyer ang kanyang kamay, at pinagsasampal niya si Pang Ying, sinabihan niya na sagutin mo ako kung isa ka bang cultivators na tinatawag mong ang sarili. At tinitigan niya ito ng seryosong mukha, wika ni Pang Ying na habang nakaluhod na oo, hindi ko deserve, mabuti. Habang umiiyak si Pang Ying ay may sip ang paparating sa mukha niya, habang si Yifeng naman ay nakatago, wika niya na kakaiba talaga ang mga babae mag-aaway dito sa mundong ito. At nagpasalamat naman si Ling Yaoyer kay Yifeng dahil pinagbigyan siya na bugbugin si Pang Ying, na makikita nga natin na si Pang Ying ay nahulog na sa ilog. At nagpasalamat rin si Yifeng kay Ling Yaoyer dahil tinulungan siya ni Ling Yaoyer sa nangyari, wika ni Yifeng na naaalala kita, salamat sa iyong kabaitan at tulong.
Noong huli siya sa pook ng mga sining martial, napakakakaiba niya, at ngayon ay nag-perform din siya ng porcelain. Lumalabas na tagahanga siya ng aking libro habang nagulat si Ling Yaoyer dahil kinausap siya ni Ye Feng. At hindi na nga makapagsalita ng maayos si Ling Yaoyer, wika niya sa isip na hindi ako makapaniwala na nakilala niya na ako agad, kaya't ganoon siya kalamag sa akin kanina. Sabi ni Ye Feng sa kanila na walang anuman, huwag kang mag-alala. Salamat din, Miss Yuner, sa pagtulong sa akin kanina. At napasabi si Ling Yaoyer sa kanyang isip na sa harap ng isang hindi mawawatasang ekspertong martial, hindi lang isang maliit na tulad ko, kundi ang buong Xuano sect ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. At kinilig naman si Yuna sa mga sinabi ni Yi Feng dahil nagpasalamat pa rin siya kahit wala nga siyang gaanong tulong sa nangyari. At sinabi ni Yi Feng na ililibre na lamang kita sa aking pagpapasalamat sa inyo. At pumayag naman agad ang dalawa sa sinabi ni Yi Feng haba ang mga tao naman ay napaiyak dahil naiinggit sila sa kanilang nakita. Kaya nung lumilipas ang oras ay makikita nga natin si Pang Ying na nagmukmak at umiiyak sa tabi ng ilog. At dumating si Yu Wuji para tingnan si Pang Ying, sumigaw naman si Pang Ying sa kanyang brother Yu Wuji habang umiiyak na basag ang mukha niya at nabigla naman si Yu Wuji, at bigla niya itong sinapak sa mukha dahil hindi niya nakilala ang pagmumukha ni Pang Ying, wika niya na kung sino ka mang taong gago ka na nagsusuot ng damit ni Pang Ying ay paglulumpuhin kita. At sinabi naman agad ni Pang Ying na siya ang kapatid niya. At nagsumbong siya kay Yu Wuji na pinagtulungan siya ng mga fans ni Yi Feng kaya humihingi siya ng tulong para maghiganti kay Yi Feng, at nagalit naman si Yu Wuji sa mga pinagsasabi ni Pang Ying sa kanya, at sinipa niya ito na makita nga natin na tumilapon si Pang Ying sa sipa niya at sinabihan si Pang Ying na ang pagmamaka mo ay wasak na at hindi na makilala kaya may pahingi-hingi ka pa ng tulong sa akin, habang dumalagtas si Pang Ying sa sipa ni Yu Wuji, wika nito na kamalas-malasan nga naman. Napasabi si Pang Ying sa kanyang isip na ngayon, habang tinitingnan niya si Pang Ying, wika nito na sa ngayon, tinitingnan mo ako ng parehong paraan na tinitingnan nila sa akin, sambit niya na ngunit saan ako nagkamali. Nais ko lamang mag-usbong ng payapa at kontrolin ang aking buhay sa aking sariling mga kamay. Gusto ko rin na tumuno ng respeto at hangarin ang magandang buhay, marami ba akong hinihiling? At lumapit si Pang Ying kay Yu Wuji na parang baliw na at nabigla naman si Yu Wuji dahil isinama siya ni Pang Ying sa kamatayan.